Umaga po mga kapatid, ano? Actually, lahat ng bagay gusto ko i-simplify na, ano? Sinisimplify po natin kahit sa pagtuturo. Pero ang gawin natin, pagamat simple, Panginoon, ito po ay may laman, ano? Na ating pong mga pag-aaral. Kita nyo, kahit yung sa ating mga scripture reading, at maaari ay mabilis, ano? So, salamat mga kapatid, ano? Yan ang ating scripture reading, Psalm 31, 24, chapter 31, 21 to 24, ano? So, ang pinakamaganda po rito na nakita nating verse, itong verse 24, ano? Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Tumayo po tayo panandalian. Salamat Panginoon sa umagang ito. Ito ang patuloy namin nilalapitan sa sandaling ito. Salamat Panginoon sa mga nangyayari sa buhay namin. At aalisin mo Panginoon na ang aming sarili sa sandaling ito. Hindi ka umangusap Panginoon at tabigyan mo kami ng tamang mensahe sa umagang ito. Lord. Pangalan ni Jesus, tuya akong dalangin at naman ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Ako po na po tayo. No? Ako po yung nagagalak, ano? Yun nga, yung nangyari kay Danny. Actually, nagagalak din siya, ano? Makausap ko siya kahapon, talagang galak nakakak siya, ano? Sapagkat nakita niyo, may exit na rin sila eh. Tuwa po yung pastor. Actually, ang babayaran nila sa ICAMA, renewal, abutin ng 20,000. 25. So kung makapagsisimula siya, ibig sabihin, naging maayos yung agreement nila doon sa, baka yung pinapanalangin natin, baka yung nakuha niya, yung 10,000 na offer sa kanya. Yes. No? Amen. At salamat sa pagkaka-tinugon nito, nawa, tugunin na rin ng Panginoon yung ano ko. Mahirap mga kapatid, ano, yung naranasan ko, kung makikita nyo rin, ano, hindi rin nagiging madali. Sapagkat ako po ay meron pang, may mga umaasa sa atin, ano. Kahit sabihin nyo may pondo, mauubos at mauubos yun, ano. Iba talaga yung meron kang talagang pinagkakitaan. Tsaka yung maghapon na nandito ka, mga kapatid, ako nga, pabalik-balik dito, no. Ilang beses akong lumulo dito sa isang araw. Pero nakita ko mga kapatid na napalapit lalo ako sa Panginoon, ano, itong nangyari sa akin sa buhay ko sa ngayon, ano. Nakita ko na wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, ano. Wala tayong pwedeng ipagmayabang, na lahat na talaga nagmumula lang sa Panginoon, ano. Isipin mo, hindi yung galing mo ang tignan mo, ano, kundi yung ano yung magagawa ng Panginoon sa buhay mo. Pero mo, edad ko, ano na eh. Ano, retirable na ako, 60 na. Boundary, pastor. Boundary na. Oh. Pero kung minsan may mga katanungan dumarating sa akin, ano, sabi ko, Panginoon, bakit ba akong nakaranasan at faithful naman ako? Minsan sinasabi natin, kaya nga yung kaninang mensahe ni Brother Ruel, paano kung mawala na yung mga bagay na to sa iyo, ano? Makapaglilingkod ka ba ng tama sa Diyos? Kaya ang ginagawa ko, talagang panalangin. Lahat kayo, pinapanalangin ko, maya, mga kapatid, ano? At pagpalain kayo, si Brother Ruel, pagpalain, ano? Pagpalain yung mga taong nag-ano sa atin, pati yung pamilya ko sa Pilipinas, si Mary Ann, marami siyang binibentang lupa, ano? Panalangin din natin, ano? 3 o 4 na benta yung lugar na inaano niya, pero kasama niya sa amin, ano? Meron sa Davao, meron sa Talakag, meron yun sa Cagayan de Oro City, ano? At ang target natin kasi mga kapatid, within this year, maitayo natin yung Bethel Shalom Philippines, ano? At makita po natin, talagang tinignan na rin nila yung lugar, yung pagbibilhan ng mga lugar, yung bahay, na paglalagyan, yung ano, yung Porta Cabin. Apo. Porta cabin na ang halaga ng porta cabin na abot ng yung 2 piraso na ano, abot ng 360. 360. So ano lang 'yon, yung porta cabin pa lang 'yon. Maglalagay tayo ng firewall doon sa pinaka ng simbahan dahil yung simbahan din namin yung ginagawang tapunan ng mga kapitbahay namin eh. Binabastos yung simbahan ano, yung sa likod. Kaya ang gagawin namin, kami naman mag-ano ngayon sa kanila, tataasan namin yung firewall para yung bintana nila na matakpan dahil dapat hindi sila nilagay ng bintana ron. Tatakpan naman namin ng pataas yun. Hindi namin gusto makipag-away, pero property namin yun eh. Nakarapatan namin maglagay ng firewall kung gusto namin. Ano? So wala silang magagawa doon kahit magsabi sila sa barangay sapagkat nasa lugar naman kami at maglalagay kami ng firewall. So matatakpan yung mga bintana nila ron na ginagawa nilang tapunan ng mga ano. Kahit yung mga dumi-dumi tinatapon doon sa bubungan ng simbahan, ano, nakapilya. May nakita ko yung paghihirap namin mga kapatid, kaya nga sabi ko kung hindi ako mananampalataya, papasadahan ko ng armalite yung mga tao ron para matauhan eh. Kaya lang eh, madaling gawin yung mga ganitong bagay, ano? Sa Mindanao kasi hindi naman gusto yung gano'n, yung mga dimandahan. Kaya ako sabi ko, pag ano, bibili pa rin ako ng armas eh. Maraming salbahing tao. Ang bodyguard, pastor. Machine gun. Ay nako. Pero tayo nagpapasalamat ano sa nangyayari sa atin mga kapatid, ano. So pag-aralan natin, sometimes we're already discouraged. Sa panahon ngayon, tulad niya magsi-6 month na ako, no? Minsan nakakaramdam na rin ako ng discouragement, ng disappointment, pero patuloy ako nananalangin at mayroon pa rin pag-asa, no?
At alam ko na tutugon ng Panginoon sa takdang panahon na kanyang itinakda sa akin na magkaroon na ng permanenteng trabaho. Sapagkat hindi rin naman madali. Yung maraming mapapasukan pero yung mga papasukan mo baliwala. Kaya ang hinahabol ko yung panahon. Ang hiniling ko lang sa Panginoon at least 5 years pa. Panginoon, makapagbigay ka pa sa akin dito. May handa ang gawain sa Pilipinas, may handa ang gawain dito sa Riyadh, at may handa yung personal na pamumuhay namin ni Mary Ann, bilang kung mag-retire na ako. So ang ating topic mga kapatid, yung discouragement. How Jesus overcame discouragement, o Christ overcame discouragement, Yung mga, kaya nga kung minsan katanungan natin, si Jesus Christ ba ay na-discourage? May panahon, Sapagkat bakit mga kapatid? Sapagkat siya po ay nasa katawan tao noon mga kapatid, Yung mga taong matitigas sa ulo, yung mga maliliit na pananampalataya, di ba? Doon siya nadi-discourage. Are you of little faith? Di ba? Sabi nga ng ating Panginoon. Ang lagi niya sinasabi sa kanya mga apostles, maliliit yung kanilang pananampalataya. So nagkaroon siya ng disappointment, discouragement. Nung nasa Gethsemane na siya, tsaka nasa cross, di ba? Anong sabi niya? My God, why have you forsaken me? Ibig sabihin, nadi-discourage na siya, May discouragement ang darama. Pero mga kapatid, hindi ito ang dahilan para ikaw ay manlupaypay sa Panginoon, Yan ang pag-aralan natin, that Christ overcame discouragement, or Jesus Christ overcame discouragement. Ano ba ibig sabihin ng discouragement, It may include deep and sober concern because of real problems. Di ba? Simple lang. Ibig sabihin, bakit tayo nadi-discourage mga kapatid? Sapagkat mayroong totoong problema. Katulad ako, totoong problema na walang hanap buhay. May babayaran tayo dito sa gawain. Meron akong pangangailangan pa rin sa Pilipinas. May nag-aaral pa rin ako mga college, di ba? Bagamat may konting pondo, hindi naman pwedeng magtagal to, Minsan maraming discouragement mga kapatid. Bakit yung mga taong wala namang pinaggagawa dun sa kumpanyang pinapasukan ko dati? Yun ang mga naiwanan. Diba yung mga comparison? Yes. Samantalang wala tayo, trabaho lang ng trabaho. Wala tayong ginagawa. Ibig sabihin mga kapatid, nadi-discourage tayo sa mga maling gawa na nangyayari sa ating kapaligiran, nangyayari sa ating buhay, personally. Kaya nga it is a deep and sober concern. Ibig sabihin talagang seryosong paninibugho natin mga kapatid sapagkat mayroong totoong problema. Totoong problema na hindi po natin pwedeng iwasan, Mga katanungan na kung minsan bakit nangyari sa akin to, na wala na ako ng hanap buhay ngayon po pandemic. Wala tayo pwedeng questionin sa Panginoon mga kapatid, So pag-aralan natin mga kapatid, paano natin ito maiiwasan, Maraming mga klase ng discouragement mga kapatid, na nakita po natin dito. 2 Corinthians 4 chapter 4, 8 to 10. We are troubled on every side. Kita niyo sabi ni Pablo, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Ibig sabihin mga kapatid, kahit man si Pablo naranasan niya, marami mga kapatid, hindi tayo exempted sa mga nangyayari sa mundo. Exempted ba tayo dito sa pandemic na to? Hindi. Yung mga nawalan ng trabaho, nagkagutom-gutom na mga pamilya, mga kapatid, marami. Hindi lang ako mga kapatid, napakadami ngayon na naging casualty ng pandemic na to. Yung iba nga nagagalak na, at least meron na tayong vaccine ngayon, Kita nyo, ultimo sa vaccine na halos mamalimos tayo sa ibang bansa, Ang Pilipinas. Yung iba nagsisimula na, samantalang tayo hanggang ngayon nasa under approval pa at wala pang pambili, Gumagawa pa ng kaparaanan para meron tayong pambili. Ultimo yung mga nurse natin, nagiging pagtatalo na kailangan bago sila kunin ng UK, palitan naman nila ng vaccine, Kaya maraming umaalma ng mga tao na hindi naman mga commodity yung mga nurses natin para ipagpalit lang natin sa mga vaccine, Sapagkat ang mga UK, US, nangangailangan sila ng napakaraming nurses, mga Germany, kaya yung mga in demand ngayon, mga nurse, in demand ngayon ang mga nurse, mga kapatid, lahat na nasa medical sector. So si Pablo, naranasan niya yan, mga kapatid, yung mga discouragement that we are troubled on every side. Kaliwat kanan, marami kang problema. Kita mo nga kanina lang, pumunta kayo dito, may problema na kagad, di ba? Kung hindi mekaniko si Richard, kung nagkataon wala kayong pumasahe. Marami mga kapatid, Pero ang sabi ng Panginoon, we are on every side, yet not distressed, perplexed, but not despair. Hindi tayo tuluyan nalulugmok.
Eh katulad ako, kung malulugmok ako, di wala na. Kita nyo, haba ng balbas ko, lahat puti na. Yung may mga taong ganyan pag nasobrahan na ng problema, halos hindi na maasikaso ng sarili, ano? Ayaw nang maligo, ayaw nang magpagupit, ayaw nang magtanggal ng balbas. Di ba ganyan ang mga tao na di-discourage na eh. Pag wala ng pag-asa, pag ikaw ay nawala na ng pag-asa, hanggang tendency, depressed ka na. Discouraged ka na. Wala ka ng pag-asa. Anong sabi diyan mga kapatid? Even Jesus faced discouragement. Kanina, di ba? Anong sabi diyan sa Hebrews 4:15 to chapter 15 verse 6 to 9 yan eh, ano? For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Yun ang pagkakaiba, si Kristo, na-tempt siya. Tinetempt siya ni Satan, pero hindi siya nagkasala. Bakit? Hindi nananalaytay sa kanya kasalanan. Eh tayong mga tao, tinempt lang lahat. Niyaya ka pa yung temptation. Diba? Ganyan tayo. Kaya nga sabi dito, who in the days of his flesh, kakita niyo, sabi kay Kristo, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from the death, and was heard in that he feared, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Kaya nga kung minsan mga kapatid, yun nangyayari sa akin, wala na akong kayang gawin kung umiyak na lang sa Panginoon. Tumawag sa Panginoon, magmakaawa sa Panginoon. Wala. Sino ba ang asahan ko mga kapatid? Kaya yung nararanasan ni Jeff na walang ikama for 6 years, hindi madali yan mga kapatid na pag naranasan niya, mahirap. Patuloy yung pinapanalangin na ma-settle yung kanyang ikama, no? Lahat naman ang pinapanalangin natin na tutupad na. O yung si Faustino, si Don, nakauwi na rin. Hanggang ngayon, nasa quarantine siya. Kaya lang, doon na sa Bicol. Birthday niya nga ngayon, ano? Si Don. 26, Don. Don Yebra. Marami tayong iniwan ng problema, pati yung sasakyan, ano? Pero nakita natin, yun ang kalooban ng Panginoon eh. Diba? Kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi mapupunta sa atin yan. Wala sa atin yung problema. Hindi tayo madi-discourage. Pero kailangan lahat yan tanggapin natin mga kapatid, ano? Walang exempted sa buhay po na to, ano? Kahit si Kristo, mga kapatid, ay dumaan sa discouragement. Kaya nga nasabi diyan, Jesus always overcame discouragement and never came to the point of despair. Ibig sabihin, huwag ka madidesperado pag dinidiscourage ka na. Pag desperado ka kasi, ano ka na eh. Yung isipan mo, iba na ang takbo ng utak mo. So, nagbigay siya sa atin ng isang halimbawa. He gave us an example. A perfect example. 1 Peter 2:21, for even hereunto ye were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Diba? Si Kristo lang ang lagi natin tinitignan eh. Siya dapat ang atin laging tinitignan sa buhay natin. Wala, kung ako titignan ko yung nangyari sa buhay ko, sabihin ko, madidespair na ako, desperado na ako. Wala ka ng pag-asa. Pero hinahaya-hanaya ako, Panginoon, alam ko darating yung tamang panahon para sa akin, ako naman ang papasok sa trabaho. Inihahanda mo lang siguro lahat. Kaya nga ako, yung mga damit ko, pati sapatos ko, sinayin ko na. Lahat yan, handa na. Next week, mamamlansya na naman ako dito. Mahirap kasi yung wala rin akong ginagawa, mga kapatid, sapagkat kung ano-anong papasok sa isipan mo. Hindi ka naman lumabas. Oh, tapos nagloloko pa yung tawag ka na minsan. Di ba? Nawalang signal. Nawawala siya. Paano kung pupunta ng department store, wala kang tawakal na. Hindi ka makapunta. Sa gabi na naman lalabas. Marami mga kapatid, ano? Pero si Kristo, mga kapatid, nagbigay sa atin. Kaya nga sabi diyan, living as an example that you should follow his footstep. Eh, so kung si Kristo nga, pinako, walang kasalanan eh. How much more tayo? Bilang kanyang mga lingkod, ano? Ano nakita natin diyan? Discourage takes many forms and is caused by many things. Maraming bagay. Bakit tayo nadi-discourage, di ba? O nadidismaya tayo. Minsan yung late yung kasama mo, tanghaling gumising, ang tagal, o yung sinusundo mo sa industrial, andiyan ka na, yung sinusundo mo, naliligo pa. Diba? Yung iba nga, kita mo, nagmumura pa yata. Si Pastor Culado. Pero kung di nyo nakakita ng gano'n, ayokong ma-discourage. Ayokong madismaya. Tataas ang dugo mo eh.
Maraming mga bagay ang magbibigay sa iyo ng discouragement, mga kapatid, ano? Madidesperado ka sa mga bagay na yan. Ano ang unang-una? Si Kristo nga, ano naranasan ni Kristo, mga kapatid, ano? Unang-una, yung pamilya. Di ba? Mostly yan ang nagbibigay sa atin ng nagbibigay sa atin ng suliranin sa buhay natin, yung pamilya natin. Si Kristo, nangyari yan kay Kristo, yung family matter. Yan ang mga nagbibigay sa atin ng discouragement, mga kapatid, ano? Lalo yung pamilya mo, walang ginawa, kundi may humihingi. Kabibigay mo lang, mamaya, andyan na naman, hihingi na naman, kulang pa rin. Oh. Si Kristo, ano sabi diyan? John chapter 7, verse 1 to 5. After these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him. Now the Jews' feast of the tabernacles was at hand. His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. Pero ano sabi dito ni Kristo? For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world. For neither did his brethren believe in him. Mismo yung kanyang, actually mga kapatid, naniwala lang yung kapatid ni Kristo sa kanya, no siya muli nag-resurrect. Unting-unting naniwala kay Kristo. Kaya nga yung si James mismo, yung gumawa ng isang aklat, mga kapatid ni Kristo yun. Na matagal naniwala kay Kristo. Naniwala lang siya, no si Kristo, mga kapatid, ay nagkaroon na ng katotohanan na hindi nila kapatid talaga si Kristo, kundi si Kristo talaga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Yung kanyang pamilya, hindi niya, kaya di ba, yung pag ikaw sa mga pamilya mo, kilalang kilala kasi. Hindi ka makapag-witness. Bakit? Kilala ka nila. Simula nung pagkabata mo kung anong kalokohan ng mga pinaggagawa mo. Mahirap silang witnessan. Kung minsan, kailangan nagdadala ka pa ng ibang tao para sila ma-witnessan. Pero pag ikaw ang mag-witness, sabi niya, wala, kalokohan lang yung pinagsasabi. Ayaw maniwala sa iyo. Yan ang unang nagbibigay ng discouragement sa atin, mga kapatid, ano? Anong mga, yung mga pag-aaway ng mga pamilya, mga kapatid, ano? Yan ang mga nangyayari, yung mga estado pa, kung sasabihin mo na ikaw mag-witness, kilalang kilala. Paano ka susunod kay Kristo? Ikaw mismo, yung buhay mo, hindi naging maayos. Yung asawa mo, pangalawa o pangatlo, pang-apat mo na. Oh. Katulad si Dick, mag-witness siya, sabihin niya, ganito magpakatino ko, kaya ako nga, pangatlo ko. Di ba, hindi ka makapag-witness ng tama, mga kapatid, ano? Troubled marriage. Oh. Kasi Mark. Hello. Kaya mahihirapan ka, mga kapatid. So ano ang nangyayari? Yun yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng discouragement. Pag ang pamilya na natin na nagbibigay ng problema sa atin. Family matter, o ano pa, yung moral matter, yung mga moral failures. Ano ba yung moral failures, mga kapatid? Ano? Yung mga mabibisyong tao. Yung mga tao na pag ikaw talaga, paano ka babaguhin, mga kapatid? O, kita mo anong nangyari kay Judas? Si Judas kasama ni Kristo, pero siya ang nagkanilo sa ating Panginoon. Ang sabi diyan sa Luke 22:47-48, and while he yet spake, behold, the multitude, and that was called Judas, one of the 12, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him. But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of Man with a kiss? Kita mo? Kung ikaw si Kristo, ang tagal mong sinasama-sama itong si Judas. Si Judas, mga kapatid, bandang huli ipagpapalit ka niya sa halik. Ipagkakanulo ka. So, sino ba nagkakanulo sa simbahan na to? Kundi mga kapwa Pilipino rin natin. Yes. Diba? Sino ba nagpapakalat ng kung gustong pahuli itong gawain? Sino magpapahuli ito? Hindi ito papahuli ng mga kapitbahay dyan, kundi yung mga misa nandito rin sa loob. Kita mo yung nangyari sa atin doon sa Badia. Si Paul. Bandang huli, Muslim pala si Paul. Pero si Paul, maatin na ulit ng gawain dito. Hindi ko alam kung saan dito sa Sulimanya. Uy pa yun? Kaya maraming deception, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, pag ang tao, immoral, Magaling ka naman Ang galing magsalita. Ibig sabihin, talagang failure Ibig sabihin, baksak. Kung sino pa yung mga inaakala mo natutulong sa'yo, ito pala kaya nga sa simbahan, ang pinakamahirap samahan, yung mga hipokritong tao. Yung doble cara ba, hindi mo alam kung saan pupunta. Pagkausap ka, okay siya sa'yo. Pagkatalikod mo, sisiraan ka. Maraming ganyan sa simbahan. Ibig sabihin niya, wala silang moral, mga kapatid,
So ano dapat dyan? Yung mga taong ganyan, mga nagre-repent, mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, mga kapatid, ano? O yan ang mga nangyari, mga kapatid, kay Kristo. Ang nagkanulo sa kanya, mismo ang kanyang disipulo. Kasama dun sa 12. Siyempre, alam lahat yung kilos mo eh. Kaya nga mga kapatid, kung papanoorin yung mga pelikula, karamihan ng mga nagkakanulo sa mga leader, yung mga katabi lang nila. Kasama nila. Kasama lang nila. Kaya dito kailangan, bantayan mo yung kasama, baka ito magkanulo sa akin. Baka ito ang magkano sa akin. Maghudas. Diba? Oh. Yan ang lagi nating tandaan mga kapatid. Ano? Ano pa mga kapatid ang tignan natin? Kilala Yung ko yun. spiritual matter ng mga tao. Masyadong maliit yung mga pananampalataya. Masyadong maliit. Yan ang minsan nakakaano, no? Yan ang naging kinaininisan ni Kristo na discourage sa kanyang mga disipulo. Masyadong maliit ang kanilang mga pananampalataya. Anong sabi diyan? Struggle. And he said unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Diba ano yan? Nung may bagyo na nangyayari sa pagitan ni Kristo, yung mga tao tarantang-taranta na, nagwo-worry na. Ano ba mangyayari sa amin? Samantalang itong leader namin natutulog lang. Sa bangka. Diba? Ibig sabihin, nakita ni Kristo na ito lang pala, konting bagyo lang ang siguro samantalang yung mga nakasakay ito, mga mangingisda. Ibig sabihin, marunong silang lumangoy. Bakit sila nagwo-worry mga kapatid? Kasama pa nila si Kristo ha. Ibig sabihin talaga yung pananampalataya nila mga kapatid ay napakaliit. O katulad ako, kasama mo na yung leader mo, nandun natutulog nga lang eh. Samantalang yung leader mo, nakita mong bumuhay ng patay, nakita mong gumagawa ng himala. Samantalang ikaw, natataranta ka pa. Samantalang marunong ka naman lumangoy. Fisherman. Fisherman eh. Walang fisherman. Meron bang fisherman na hindi marunong lumangoy? Laging araw-araw nasa dagat yan. Yan ang kinabubuhay mo. Kailangan yan ang unang mong pag-aralan. Hindi ka naman namimingwit lang doon. Hindi ako marunong lumangoy eh. Ingwit na lang. Oh. So ano dyan, ang nakikita ni Kristo, mga kapatid, ano? Yung mga tao nag-i-struggle, yung mga problema sa simbahan, mga kapatid, ano? Yung nakita mo na hanggang ngayon, ganun pa rin yung isang mananampalataya, walang pinagbago. Hindi lumalago. Tayo, ilang taon na tayo, ano? Kaya nga tayo dapat nagtuturo na. Nakapagtuturo na tayo. Pag nasa Pilipinas, at least nakakapagturo tayo. Pinapractice na tayo rito tumayo. Pinapractice tayo na pag nagsalita tayo, medyo maayos. Hindi yung bulbul na salita, ano? Hindi yung bulbul na mga lingwahe. Ang ating na pag tayo nasa harapan. Kailangan namimili ka ng mga words, choice of words, mga kapatid. Pag ikaw ay humaharap, nagte-testimony sa Panginoon. Alam mo kung paano mo i-develop yung pananalita ng tama. At ang panghuli mga kapatid, ano na nakita natin dito, yung we must remember that others also have their disappointment and discouragement. Alam niyo mga kapatid, mahirap yung comparison sa buhay ng tao, di ba? Yung kinukumpare natin yung ating mga nagiging hinaing sa buhay natin, mga kapatid. Maraming na-discourage na mga propeta ng Diyos, mga kapatid. Kahit si Job, mga kapatid, ano, maraming discouragement niya, pero hindi niya hinayaan itong discouragement ito, mga kapatid, na ito ang magbigay sa kanya ng pagbagsak. Hindi kita nyo, nakarecover si Job, di ba? Maraming mga tao, mga kapatid, na nadi-discourage. Maraming nangangailangan sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, Sino pa? Yung mga nandyan. Si David. Pag pinag-aralan nyo yung mga buhay niyan, ang daming discouragement ng mga taong yan, mga kapatid. Napakadaming disappointment ng mga taong yan. Sino pa? Si Elijah. Di ba? Kita nga mga si Elijah. Kaya nga dinalhan na lang siya ng uwak para pakainin siya. Discouraged na siya. Natatakot na siya sapagkat under trial yung kanyang pananampalataya. Kaya nagtago siya. Kaya nagtago siya, mga kapatid. Yan, si Jeremiah, kaya nga tawag sa kay Jeremiah, the weeping prophet. Pag tinignan mo mga kapatid, yung sanlibutan natin ngayon, there's a lot of discouragement. Sa pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, napakadami. Sa Pilipinas, nung araw, kakainin mo ang baboy para ma-high blood ka ngayon, bibili mo pa lang, high blood ka na. Sa mahal. Kasi mahal. Hindi mo pa kinakain, ma-high blood ka na. Kaya yung iba nadi-discourage na sa ating kapanahunan ngayon. Kung ikaw may anak, katulad ako, meron akong anak, may college pa rin ako, 3.
Ang college ngayon, mga kapatid, hindi biro magpaaral ng college. Ang isang semester, 35,000. Tayo po, Diyos ko. Yung pang araw-araw na baon yan, magkano? May dalawang college ka na pinag-aaral, 70,000 na. Mura pa yan, yung 35. Oh, okay. Kaya kayo, kung nagpapadala kayo ng 10,000, 20,000, huwag yung isipin na malaki na sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, napakaliit na. Kaya maraming discouragement, mga kapatid, alalahanin natin yung ibang mga naghihirap. Kaya ako sabi ko, Panginoon, hindi, bagamat ako anak, Diyos mo, hindi naman ako exempted para hindi ma-discourage. Sa nangyari sa buhay ko? Kung kailan ako pa-retire na, tsaka tayo nawala ng harap buhay. Pero lagi mo sinasabi, Panginoon, bagamat nadi-discourage ako, mga kapatid, mananampalataya pa rin ako sa iyo. Amen. Yan ang dapat na ating alalahanin. Lahat ng mga sumunod sa Panginoon, napakadaming discouragement na paglilingkod sa Diyos. Pero huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Kung huminto yung mga tao na yan, mga kapatid, hindi yan magiging halimbawa sa atin. Sa buhay natin. Kaya ipinakita yan eh. Kaya bakit ipinakita yung buhay ni Solomon? Bakit ipinakita ang buhay ni Job? Bakit ipinakita ang buhay ni Moses? Bakit ipinakita ang buhay ni Caleb, ni Joshua? Sapagkat sila bilang tao, katulad din natin mga kapatid, meron tayong limitasyon sa ating buhay. Umaasa lang tayo mga kapatid sa awa at habag ng Diyos, Amen. sa kalakasan ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen. Kaya alalahanin din natin. Kaya ako, sabi ko, minsan Panginoon, nananalangin ako sa mga walang trabaho na nakapaligid sa akin. Ako rin mismo walang trabaho. Minsan pumasok doon sa isipan ko, Panginoon, pinapanalangin ko si Danny, wala siyang trabaho. Ako nga, wala rin trabaho eh. Dalawa kami. Pero ano sabi ko? Ayokong tignan yung aking kahinaan, ayokong tignan yung aking kawalan. Pero tinugon ng Panginoon, kaya pati ako nagalak. Siguro, Panginoon, malapit na rin yung sa akin. Kaya kung minsan mga kapatid, napakahirap mga kapatid na manampalataya sa Diyos pag hindi tapat ang pananampalataya mo. Actually, ito yung pagsubok na pinagdaanan ko. Salamat Panginoon. Maging matatag ako sa pagsubok na to. Sa susunod, gamitin ko na ng tama yung mga panahon at ilalagay ko rito. Kaya nga yung buhay natin mga kapatid, kung ikaw, ang buhay natin ay 12 hours from 6 a.m. to 6 p.m. Anong oras na yung buhay mo ngayon? Ako sabi ko, siguro mga 4:30 na ako. Malapit na akong magtakip silim. Talagang tuluyan magtakip silim na. Kaya ilan ang ano, siguro maaring nasa alas 12 ka o nasa alas 3 ka na. Katulad si Richard, baka maaring nasa alas 2 na. Diba kung ang buhay mo, from 6 a.m. to 6 p.m., anong oras na yung buhay mo ngayon? O si Amado, baka nasa ano na to, nasa alas 3:30 na siguro to. 6. Kasi si Medjan, mga nasa alauna, alas 2 siguro. Papasok na. Papasok. O si Ruel, mga anong oras ka na? Alas 12. Kaya nga tingin tayo ng tingin sa oras eh. Kaya gusto ko, kita niya mag alas 12 na. Kaya gusto ko magsimula ng maaga para maaga tayong matapos. Napakahalaga ng oras sa panahon natin ngayon mga kapatid. Kung titignan po natin, parang napakaiksi ating panahon. Hindi na sapat ang panahon mga kapatid. Pag hindi po natin na binago yung sistema natin sa buhay natin mga kapatid, tayo rin ang mahihirapan. Ano ang dapat natin gawin mga kapatid? Discouragement will come. We must know how to deal with it. Diba? Lahat yan darating sa buhay natin. Hindi tayo exempted mga kapatid. Paano natin ito pangahawakan? Paano natin ito tutugunin mga kapatid? Yung mga pangangailangan pinansyal, pangangailangan spiritual, pangangailangan emosyonal, pangangailangan sa pamilya. Napakadami mga kapatid. Paano natin ito dadalhin? Matthew 18:17, Woe unto the world because of offenses, for it must needs be that offenses come. But woe to that man by whom the offense cometh. Darating at darating mga kapatid yung discouragement natin. Ikaw ba hindi na-discourage pag tumitingin sa harapan ng salamin? Katanda na ako Oo, discourage. O doon lang sa araw-araw, halos nakikita mo, parang dumadami na yung puting buhok ko Parang yung bigote ko, pandami ng puti. Parang nauubos na yung buhok ko, nababawasan na. Diba? This is also discouragement, mga kapatid. Pero we should always know how to deal with our discouragement, mga kapatid. Kaya nga nakita natin dyan, that Jesus Christ overcame discouragement, mga kapatid.
Unang-una, paano niya ginawa yan? Tandaan natin with endurance. Kailangan talaga na i-endure ka. Oh. He did not give in and give up. Kailangan may endurance ka. Pag meron kang discouragement, mga kapatid, huwag kang mag-give up sa buhay mo. Kita niyo, yung ginagawa ko isa-isa, ginaganyan ko, iniisa-isa yan. Kung ako na-discourage, ilang taon na akong gumagawa ng slide. Oh. Gagawa ka ng outline, gagawan mo ng slide. Kung ako na-discourage, wala naman nakikinig, walang pagbabago. Ganun ba yung aking pananaw? Hindi. Ginagawa ko sa Panginoon. Amen. Ano sabi diyan? Hebrews 12:1 and 2. Wherefore, seeing we also compass about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which do so easily beset us, and let us run with patience. Kaya nga, let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, napaka-iksi na ng panahon. Napakalapit na natin sa finish line, mga kapatid. Ano? Kaya nga kung ang finish line nandun, wala naman si Kristo ron. Si Kristo, nasa tabi natin, kasama natin para makarating tayo sa finish line. Diba? Hindi naman natin siya, hindi siya naghihintay lang doon. Kundi kasama natin siya para makarating na tayo sa finish line. Amen. Ngayon, marami nang ginagawa. Ultimo, kita mo yung pagtira sa Mars. Gusto nang makita ng tao kung pwede pang tumira sa Mars. Gusto nilang iwan ng sanlibutan. At doon na sila manirahan. Na daw yung Camellia Homes. Nakita nyo, nandun na yung Camellia Homes. Nandun na yung kung anong mga bahay. Ano? May mga tindahan na ron. Sari-sari store. Yung mga pinakikita ng mga tao sa Mars. Nung araw, mga kapatid, imposible. Pero ngayon, nakikita na natin, ganun pala yung Mars. Iba na yung panahon ngayon, mga kapatid. Pag hindi tayo naging tapat sa Panginoon, mga kapatid, may iwanan tayo, wala na pala, nag-rapture na. Mga kapatid, unang-una yung endurance, ano? Kaya nga, sabi ni Kristo sa buhay natin, we are more than conquerors, ano? We are greater than Satan. Greater is He who is in us than He who is in the world. Diba? Yan ang sabi po ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 4 verse 4, ano? Magtiwala tayo. Ang pagtitiwala natin hindi kailangan kailangan maging matatag. Kahit na inuuga, mga kapatid, matatag pa rin. Amen. Eh kung yung pananampalataya mo, nawalan ka lang ng hanapbuhay, ayaw mo lang maglingkod sa Diyos, nawalan ka lang ng ikabubuhay. Minsan yung mga ganyan nagtatampo sa Diyos. Ako ba may karapatan magtampo sa Diyos? Eh paano pag nagtampo ako? Hindi na ako magpipreach dito sa harapan nyo. Nagtatampo ako sa Diyos eh. Pero wala mga kapatid, wala akong karapatan, mga kapatid, ano? Kundi ang aking laging tignan that Jesus is the author Amen. of our salvation. He is the author of our worship. Magpapatuloy at magpapatuloy. Kita nyo, ilan tayo? Nagpapatuloy pa rin naman tayo. Meron pa rin naman tayong tithes kahit papaano. At salamat sa buhay ng mga bawat isa na ginagamit dito ng Panginoon. So ano ang dapat natin tignan? We should have an eternal perspective. Look beyond the moment. Tignan natin kung ano yung magiging gantimpala natin pagkatapos ng buhay na to. Mga kapatid, John 4:35, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Ibig sabihin, mga kapatid, lagi tayong tumingin sa Panginoon. Look up. Huwag na natin tignan yung sarili natin na, Panginoon, kawawang-kawawa naman ako. Wala akong hanap buhay. Pag ganyan ang inisip natin, mga kapatid, paano na mangyayari? Pero ang sabi ng ating Panginoon, we should always look at the eternal perspective. We should look beyond the moment. Yung pangyayari ito, hindi lang ito ang tinitignan ko. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit ako dumaan sa ganito, mga kapatid. Ano? We should always see the light at the end of the tunnel. Pag nakita mo, mayroon din liwanag na darating. Kita nyo, mga kapatid, darating ang panahon. Magte-thanksgiving na tayo rito. Nagpapasalamat tayo sapagkat tinugon ng Panginoon, meron na naman puhanap buhay. Darating yan, mga kapatid. It will come to the proper time. Amen. That God will allow it, mga kapatid. Ano? For the glory of God. So ano dapat natin gawin? Alisin natin yung ating kasamaan sa buhay natin. Ang lagi ko sinasabi, if the Lord will find iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Yes. Dito maraming tukso, mga kapatid. Meron Netflix dyan. Pero kung minsan hindi ko nabubuksan.
Andito pa rin ako sa loob. Nag-aaral ng salita ng Diyos. So maraming bagay ang dapat po nating alalahanin, ano? At ang panghuli, mga kapatid, ano? We stay active. Tapusin natin to. He keep working. Ganyan ang ginagawa ni Kristo. Kailangan kumikilos pa rin tayo. Stay active in your faith. Bagamat ang buhay natin, mga kapatid, ano? Na yung akala natin, wala tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa. I must work the works of Him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. Ibig sabihin, magpatuloy ako sa pananampalataya. Amen. Manatili tayo sa pananampalataya. Amen. Amen. Mag-aral pa rin ng walang tigil, mga kapatid. Ano? Yan ang ginagawa ni Kristo. Ibig sabihin, huwag tayong titigil. Kaya ako panalangin ko, kailan kaya mabubuksan ng Bible study kina Brad, no? Oh. Darating ang panahon, mga kapatid, ano? Kaya nga, sinasamantala ko rin na habang wala akong trabaho, na magawa ko yung mga dapat kong gawin. Marami akong paghahandang ginagawa, pero lahat yan nilalagay ko lang sa notes ko. Ano pa yung panghuli, mga kapatid? Ano, dalawa pa to. Patuloy tayong manalangin. Yan ang ginawa ni Kristo, mga kapatid. Ano? Kaya nga kung minsan, ano ang sign ng discouragement sa mga tao? Ano? Sila tumitigil ng magsimba pag nadi-discourage. Diba? Yung iba, marami nagbabackslide. Pag dumadating sa ganitong problema, ano? Tumitigil na rin ang panalangin. Tumitigil na rin yung paniniwala sa Diyos. Tumitigil na yung pagsunod sa Diyos. Maraming mga tao, mga kapatid, dalawa ang magiging kahinatnan pag ikaw ay nadi-discourage. Whether you will become malakas ka o manghina ka. Kita yung mga umuwi dito, galing dito. O nasa Pilipinas, nung walang hanap buhay, nagpapatuloy pa ba? Hindi na nagpapatuloy sa Panginoon. Nanlamig na. Kaya pag dumating, mga kapatid, yung trial sa buhay mo, diyan mo malalaman yung pananampalataya mo. Kaya anong sabi ni Kristo? We should always pray often. O lagi tayong manalangin. Mga kapatid, ano, manalangin tayo. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya number one, mga kapatid, pag nadi-discourage ka, manalangin ka para magkaroon ka ng kapayapaan. Amen. Ako, kuminsan, kung matulog ako dito, alas 2, alauna. Nagigising ako, alas 3, mamaya tutulog na naman, paputol-putol. Pero ang ginagawa ko, Panginoon, parang natotorture na isipan ko eh. Dumarating sa akin yung mga ganyan, discouragement, mga kapatid. Pero ano, sandata kong ginagawa dyan, manalangin. Tsaka uminom ng Mentex, mamaya tulog ka ulit. Ano ko rin? Minsan kasi talagang ang isipan mo, mga kapatid, mahirap pigilan. Pag yung napupuna mo na talagang parang nadi-discourage ka na, parang hopeless ka na. Wala pa naman tayong nagawang ano dyan, red wine. Oh. Di ba kaya nga yung alak, ginagawa nilang pantunaw ng kasalanan, ng ano yan, ng problema, ng discouragement sa buhay. Kaya maraming naging alcoholic, pag-discourage. Oh. Wala pa sobra. Lumala. Oh, si Mark, nawala na. Wala na rin siya sa pabanguhan eh. Nawala na rin sa pabanguhan. Hindi na natin alam kung nasaan na. Tinanggal siya eh. Ha? Tinanggal siya. Oh, paano na lang? Within limit. Kaya nga mga kapatid, napakadaming bagay ang pwede mo tandaan sa buhay mo. Huwag mong sirain ang pangalan mo pag ikaw ay nasa under discouragement, mga kapatid. Hindi mo na may babalik yan. Eh kung ako, ang ginawa ko, mangutang kay Ruel, mangutang sa inyo, lahat kayo, inutangan ko. Dahil wala akong hanap buhay para may maipadala. Pero kita nyo, bumili pa tayo ng sasakyan. At bibili pa tayo kung baka sakaling si Brad Ruel. Amen. Amen. Nakatulog pa rin tayo sa pagbili na yan. Hindi tayo ayoko ma-feel na tayo naghihirap. Di ba lagi yung sinasabi niyo, pag wala kayong pera, mag long sleeve kayo. Feeling. Wag yung feeling mo na walang-wala ka na, pag yan ang pinang-ano mo sa sarili mo, walang mangyayari sa iyo. Pero ano sabi ng Panginoon? Be careful for nothing, in everything. Pag sinabi natin everything, whether bad or good, mga kapatid, ganyan ang gawin natin. By prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen. Manalangin ng manalangin. Tayong gagawin, mga kapatid, ano? At ang panghuli natin, mga kapatid, ano, magpasalamat. Di ba? Magpasalamat tayo. Joy comes in the morning. Yung ating kagalakan, mga kapatid, kinabukasan, darating din to.
Darating ang panahon, kita nyo, baka next month, pagkaroon na tayo ng Thanksgiving, pag may hanap buhay na ako. Amen. Panalangin natin si Aris, yung tiga Jasara na magbigay na ng final offer. Oh. Sapagkat meron talagang pag-asa, mga kapatid. Ang sabi po dyan, John 16:22, "And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man take it from you." Kaya gusto ko magkaroon ng tunay na kagalakan, di ba? Pag wala ka ng pag-asa at biglang may sumagot, kahit katulad si Danny, yung nangyari sa kanya. Kahapon kausap ko siya, may kagalakan na siya. Pupunta kami ng dentista. Nagagalak siya. Biro mo, tagal mong walang hanap buhay, 7 months, may pamilya ka dito. Ang dami mong ginawang interview, bandang huli, walang sumasagot. Ang daming tumatawag, wala namang sumasagot. Eh, nung nagkaroon na siya, sabi ko, salamat, Panginoon. Kaya meron na siyang kagalakan. That always joy comes in the morning. Amen. Amen. Kaya nga wala tayong nakitang joy comes at night. Ang mga nagsasaya sa gabi, sino? Yung mga tao na na mga desperado. Mga taong gustong sanlibutan, kasiyahan. Diba, karamihan ng nightclub sa gabi? May nagna-nightclub ba sa araw? Meron din sa Ermita, nung araw meron eh. Kaya lang yung loob nila talagang kulay itim lahat po para maging madilim. Gusto ng tao sa dilim eh. Pero tayo mga kapatid, pag dumarating sa mga discouragement, nagpapasalamat tayo Kaya mayroong presensya ng Diyos sa buhay natin. Let not your heart be troubled. Yan ang lagi pong sinasabi ni Kristo. Let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. For in my Father's house there are many mansions. Kaya God's presence and blessing sustain us through moments of darkness and danger. Diba? Yan ang ating pinaka-conclusion. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Kaya tayo, kahit na lumalakad na tayo sa darating ang panahon, mga kapatid, mamamatay din tayo. Yes. Kailangan handa tayo. Yan ang buhay na hindi pinaghandaan ng tao, yung pagharap mo sa Diyos, na dapat paghandaan mo habang nabubuhay ka. Kaya nga yung presensya ng Diyos, mga kapatid, tsaka yung kanyang biyaya, it will sustain us through the moments of darkness and danger. Kaya ako, alam ko, pinagdaanan ko to, pero darating na rin ang kasagutan ng Panginoon at malapit na. I feel it already, mga kapatid, na ipakikita na ng Panginoon yung kasagutan. At makita natin, salamat, nalampasan na natin to ng matagumpay. Malalampasan na natin to, mga kapatid, Amen. Mamili tayo kung saan natin kakain. Maaring sa Marriott, maaring sa Ritz Carlton. Carton na lang. Pero sa Tagira lang niyan Ritz Carlton, hindi natin kaya yung loob nun eh. Mahal yun eh. May doon comes. Ang importante, maging magalak tayo mga kapatid. Amen. So tumayo po tayong lahat sa ating pananampalataya. Salamat Panginoon sa kabutihan mo. Salamat Panginoon sa sandaling ito, sa patuloy patnubay at paggabay sa amin. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin Panginoon. Sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin at patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Amen.